Good day po mga ka-breeder. Today, tumigil na po ang ulan at medyo umaraw na. Sumikat na rin ang araw. Sana po okay lang po kayo sa itong mga nakaraang araw at itong linggo na to. Magdamag po at maghapon umuulan. Update ko lang po kayo dito sa aking coop kung ano nang lagay ng mga aking alaga. At itong panahon na to talagang mahirap mag-breed sa panahon ng tag-ulan. Alam ko challenging, so tara po, samahan niyo po ako isa-isa ng mga alaga natin kung ano nilagay nila. Dito po muna tayo sa ating mga standard bantams. Ayan na po ang lagay nila ngayon. Noong mga nakakarang araw talagang umuulan, walang tigil. Ito na yung naging lagay nila. Buti naman hindi sila masyadong nagkasakit kasi talagang ang lakas ng ulan. At itong kulong ako na to parang free range siya, tapos may pawid lang sa taas at may yero doon sa gilid. Ngayon yung itlogan nila nilagyan ko ng yero kasi may nangitlog na hen, tapos ilagyan ko muna pansamantala para di mabasa, and then naglagay lang ako ng nest box muna doon. Sobra kasi lakas ng ulan dito sa amin. And makikita nyo, putik na rin yung lupa. Hindi ko rin masyadong maasikaso. Kaya ginawa ko muna siya ng pansamantalang remedyo. So nung pag-check ko sa itlog, may ilang pirasong itlog doon. So may box na yon, doon sa may kahon. Ayan. At may naglilimlim na rin doon na na hen. Ito yata itong itong black na to. Ayan. Siya yung nag-iitlog doon. Dito naman tayo sa mga kitty natin na na standard bantams. Inawat ko na pala yung nanay nila, tinanggal ko na dyan sa kulungan. At kasi napansin ko yung nanay hen, tinutukan yung mga balahibo nila, so feeling ko naboboard na rin. Tumutubo na yung mga balahibo nila, and inawat ko na, sinalang ko na siya dun sa may free range natin na kulungan. And nakita ko umupo agad at na-stud ka agad siya nung rooster. So I think okay na kagad siya kasi mga ilang linggo na rin naman tong kitty na to. So ayan sila, masisigla naman, wala namang, kahit na nag-uulan wala pa naman nagkakasakit. Hindi ko napapansin na walang nangihina o nanlalata, at inaagapan ko kagad hanggat maaari. So nakikita ko pagka yung mga sisiw na may sakit, ginagamot ko kagad. So sa ganitong panahon binibigyan ko sila ng pangontra. Iniiwasan kagad na sila magkaroon ng sipon kung anumang sakit. Ang mabisa kong ginagamit based on my experience yung ambroxetil. Yun. Hindi man ako ganun kaalam sa uri ng gamot, basta yun lang alam kong ginamit ko since wala pa naman namatay or nagkasakit sa kanila. At kung meron man, agad-agad gumaling. So para sa akin napakabisa ng gamot na yun. So ayan, okay naman sila, malulusog naman, malulusog. At hindi naman sila nababasa dyan kasi may plastic itong aking kulungan at may yero din naman dyan. At yun nga pala yung hen na yun, yung kanilang nanay. Ayan, tawag yata dyan na sa kulay na yan is Kanawayon throwback sa aking pag-research. So yun lang naman. So ayan silang lahat. Diba? Condition na rin talaga, mga ilang linggo lang or mga baka mangitog na rin yan. Itong hen na yan. Ayan, rose comb siya. Ayan. Yung black na yon, nangingitlog na siya. Tapos itong dalawa na rin, soon mag-iitlog na rin yan. Mapapansin mo, ayun ang itlog nila doon sa may box na yon. And then magdadagdag pa ako ng itlogan dyan sa taas para maiwasan din yung mabasa sila sa lupa. Ayan, siguro by tomorrow makakagawa na ako ng itlogan nila. Huwag lang sanang umulan. Ayan. Sa ngayon sapat na muna yun sa kanila kasi ilan naman din yung aking hen. Isa, dalawa, tatlo, apat naman sila. So ayan, nasa lupa lang sila. Siguro kung aaraw magkakaroon ako ng chance para mapaliguan sila. And every month nili-maintain ko naman yung mga maintenance sila, purga and then paligo.
and vitamins as well, binibigyan ko din sila. Ayan. So yun, tara, dako na tayo sa kabilang side, doon sa may mga Chabo Bantams. Okay, dito naman tayo sa kanila, sa mga breeder natin na Chabo Bantams. Itong hen na to, naglilimlim na to, si Fiona. Ayan. Kakababa lang yan, siguro kumain na gutom. Ayan. Silipin natin yung itlogan niya. Ayan. So, ayun ang kanyang itlog. Ayan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, nilimliman niya na yan. Kaya siguro ilang araw na lang itong buwan, expected ko na mapipisa yun. So, kailangan ko i-ready yung brooding cage natin para sa mga sisiw natin. Ayan, ano sila. And secure naman sila rito, di sila nababasa. So far maayos itong ating kulungan para sa kanila. Ayan. And then dito tayo sa kabila. Ito pala, hindi pa kompleto kanyang itlog, itong pair na to. So normally nag-iitlog sila 8 to 9 or sometimes 10 eggs itong mga Chabo Bantams na to. So pag silip ko sa itlog, meron ng sa itlogan nila meron ng 4 na itlog. Tingnan natin. Ayun o. So natapos lang nila siguro magbuga sila ng lahat ng itlog nila at saka nila libliman. So ayan silang dalawa, si Pakito at saka si Jinky. And then di naman sila nababasa rito. Siguro umaanggil lang na part dito sa bungad ng pakainan nila. And then lilinis ko naman yung kainan nila bago sila pakainin. Ayan. Maya maya papakain na ako kasi alam ko nag-aabang na rin sila. So meron tayong chance para ma-videohan sila kung paano sila pagka nagugutom na. Ayan. Okay, dito naman tayo sa ating tatlong kulungan. And then ito pala yung ating cage na malaki, nawala na pala dyan ng kite, ilan na lang ang natira. So yung mga dating malalaki nailipat na natin sa kabilang farm. May naiwan lang isang bantam kasi pagka siya medyo nagka-edad or gumulang ng konti, ililipat na natin siya doon sa may free range natin. So may ilang palakihing kite na native, once na sila ay mga 1 month to 2 months, ibababa na natin sila doon sa may farm. Ayan, hinintay ko lang muna sila na magkaroon ng immunity para maging malakas sila pagka nalapag na natin sa lupa. Okay, so dito naman itong single cage ito, okay naman siya, si Alus. Ayan, naglulugon sila. Normally itong season tag-ulan, majority ng mga manok nalalaga sa kanilang balahibo at nagpapalit. Yan, so siguro pagtapos ng rainy season, magaganda na yung mga balahibo niyan. Sa ngayon, nahayaan ko lang talaga na maglugon sila kasi alam ko gaganda rin yung mga tubo niyan. Hintay lang natin ng mga ilang linggo or buwan. Yan, 3 beses kasi naglulugo ng mga manok kada taon. So ayan, okay naman siya. Dito tayo kay Tanda. Uy, nangitlog na pala si si Fiona, si Kimi ba to? Si Kimi pala. Ayun oh. Naglagay yung itlog niya. Hindi ko alam kung bakit din niya malagay, matutunan pa rito kasi bago lang tong itlog na nilagay ko. Pero pag nilagay ko yan dyan, matututunan na rin niya dyan. Kasi dito naman siya nangitlog dati. So ginawa ko itlogan yan sa may ice cream box. Ayan. So ang bilis, kailan lang na hiwalay natin yung mga anak niya. So ngayon nangitlog na siya. Ayan naman si Tanda, nangungulag din.
or lugon. At medyo madumi pa rin talaga sila kasi nga dala ng ulan. Tapos yung ipot hindi ko masyadong masikaso, hindi malinis pag kailangan na pag-uulan na yan. Pero oras na umaraw papaliguan ko sila lahat. Ayun. So pagka nakita na itlog nandun sa box, sigurado si Kimi upuan na yan, doon na siya mangingitlog. Okay. Okay lang sila dyan. And then dito na tayo kay Bruno. Ayan si Bruno. Hindi ko muna siya sinasalang sa breeding. Hinahayaan ko lang muna siya naka-isolate para sabik na sabik siya sa susunod na breeding natin. Breeding season. So ngayon yan, ganyan lang siya. Chill na chill. Okay, so ayan. Hayaan muna natin siya magpahinga. Okay, dito na tayo sa mga young cockerels and pullets natin na breeders. Ayan. So, itong pair na to, yung Yellow Forest and BBR na to na hen, na kung natatandaan nyo na itong hen na to dati may bulutong ito kaya naka-isolate ito sa kabilang kulungan. So, magaling na siya. And then, nagbuga na rin siya ng 2 itlog. So, ayun, sa itlogan na yun, gumawa ako ng parang floating na itlogan na nakahang, and then nilagay ko muna itlog doon kasi ito siguro first time na mga itlog, nakita ko na nangitlog siya sa lapag lang, so ililipat ko doon. So tine-testing ko kung talagang matututunan nila. So common naman yun na nangyayari pagka first time pa lang yung hen na mga itlog, lalo kung bata pa sila. So based on my experience, ganoon lang ginagawa ko, and then pagka nakompleto na nila itlog nila, minsan inuupuan nila, minsan hindi. So yung iba hindi pa naglilimlim, maybe hindi pa sila ganun ka-prepared or ready. So eventually naman maglilimlim at maglilimlim pa rin yan. Kung minsan naglalagay ako ng fake eggs para hindi nila matuka or mabasag itlog nila habang kinukumpleto nila itlog nila. So yun ang aking strategy para sila maglimlim. Yung iba kasing hen talagang hindi pa sanay. Ayan sila. So dito naman, ganoon din. Naglagay lang din ako ng ice cream box sa taas. Itong silver duckwing na to, tsaka yun na yun. So mga ilang linggo rin to ang expect ko na mag-iitlog. So parehas lang din nung kabila. Ganoon din, naglagay din ako ng parehas na itlogan. Ice cream box lang yan. Sakto lang sa kanila yan kasi talaga malilit lang naman itong mga manok na to. Ayan. Ito kulay na to, long leg na Japanese bantam din to eh. Yellow Forest ang tingin ko dito sa kulay na to. Parehas din nung nandun sa umpisa, sa una. Ayan. And then dito, itong white na to, tsaka itong pile na to, ito meron na tong itlog. Ang itlog na rin sila. Itong hen na to, kapag buga na rin ng 2 itlog. So parehas lang din, nilagay ko dun yung itlog kasi naabot ako na sa baba lang itlog nila. So hinihintay ko hanggang sa masanay sila. Alam ko nakikita nila yan na pagka dumadapo sila dyan, nag-o-observe lang din sila. So ganun talaga pagka umpisa talaga, pagka first hatch pa lang or first clutch ng hen, hindi pa talaga sila makakapag focus sa paglimlim. Kaya tinetest pa natin sila kung proven na talaga or kakayanin nila sa mga darating na season. Okay, yan sila. So dito naman nag-add ako ng another cage para sa mga sirama natin kasi gusto ko na rin sila paramihin. So ayan, sineperate ko na talaga sila instead of nandun sila sa maliit na kulungan. So itong kulungan na to, hinirap ko lang sa kapatid ko. So kulungan yata to ng aso. So dog cage ito eh. So ayan, ni-repair ko lang. Then soon pag ayan, lalagyan na rin ako ng itlogan dyan. Sakto-sakto lang talaga sa kanila yung space ng kulungan na to. And then sa baba naman, makikita nyo dito yung dalawang pair natin o isang pair natin na chabu na barred. Ayan, tsaka yung isang hen. Ayan.
Ando sila sa dulo, nilipit ko lang dito sa kabila. Ayan. Papapasin nyo ngayon sila. And then, ito naman, dito sa kulay na to, I think Colombian color to eh. Medium leg tong rooster na yon. And then, silver duckwing naman yung hen. Short leg siya. Ayan. So, nandun na rin yung itloga nila, ready na rin sa taas. So malaki naman yung space, kaya naman nilang galaw-galaw dyan. And then kung makakasta naman niya, makakapatong naman yung rooster natin. So prepare ko na rin yung kanilang itlogan sa taas. Ayun. And then itong triplets natin nandun sa taas. Ayan, chillan din. Medyo talagang marami yung mga balahibo nila. Kasi nga, yung pagkaminom sila, pumapatak sa damit nila, tapos yung ipot pa nila, mahalo sa balahibo. Kasi talagang umuulan, di pa ako kapagpaligo sa kanila. Everyday naman, every month pala, nagpapaligo ako sa kanila. And then hindi ko magawa na everyday na ipaba sila sa lupa, dala nga nung umuulan. Kasi lalo madudumi ng balahibo nila. So ngayon, tiis-tiis muna sila sa kulungan. So, ayun, yun lang muna ginagawa ko na preparation or prevention para hindi sila magkasakit or magkaroon ng ibang karamdaman dito habang itong season na to maulan. Talagang na-stay ko na sila sa kulungan as much as possible. So yun na nga po mga ka-breeder, pinakain ko na rin sila. So ayan na nga sila, kumakain na. So nalita ko na rin mga tubig nila. Ayan, makita nyo sa likod. So hanggang dito lang po ang ating video guys. Medyo natagal lang po bago mag-upload dahil nga po ng mga sunod-sunod na pag-ulan. Hindi po tayo masyado makafocus dito sa ating coop. So abangan nyo po ang aking next upload. So kung di pa po kayo nakasubscribe or naka-follow dito sa aking channel, so paki-subscribe naman po ako para maka-update po kayo sa mga susunod kong videos. Sa mga mahilig po sa mga bantams or any kind of fancy bantams or fancy chicken, ayun po,